Good morning po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. It's good to see everyone and I hope to see hope everyone is safe, no? Ngayon ay papasok pa lamang ang bagay. Hindi nakapasok na sa PER ang bagyo, no? But let's hope and pray that this storm will pass by at maging safe ang bawat isa po sa atin. Alright? So ngayong umaga pong ito ay nataho po tayo sa paghahayag ng salita po ng Diyos. And I hope and I pray that everybody is excited as we listen to the Word. Ngayon pong umagang ito, malamig ang panahon, di ba? At alam ko, iba sa atin, medyo parang mantika po tayo pag malamig ang panahon. Medyo natutulog tayo, pero ang dalangin po natin ay buhayin po tayo ng Panginoon at maging excited po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. And I know everybody's excited to learn from the Word and listen to the Word of the Lord ngayong umaga pong ito. Alright? Meron pong isang story, meron pong isang tinanong, no? Mag-asawa, husband and wife, they were asked by somebody. They had an inspiring story because they just celebrated their 50th anniversary. Nag-celebrate po itong mag-asawa to na 50th anniversary po na wedding anniversary nila. At ang sabi ng isang tao ng tanong ay ganito. Sabi niya dun sa husband, sabi niya, Sir, o kaya tay, ano po ba kayo, pwede mo ba malaman kung ano po yung sikreto for a long-lasting love na meron po kayo sa isa't isa ng misis po ninyo? At kung paano po tumagal yung relationship nyo ng 50 years at pagsagot po ng lalaki, the husband smile to the person na nagtanong sa kanila with a smile. Ngumiti po yung tatay, ngumiti po yung husband at sinagot po niya ganito. The secret kung bakit kami tumagal ng 50 years, and I think tatagal pa sila ng more than 50 years, is because they made a promise sa isa't isa. At ang pangakong binitawan nila sa isa't isa is that whether they would have disagreements in life, okay, whether may mga pagdadaanan silang problema, ang pinangako nila sa isa't isa, they will not let the sun go down nang hindi po sila nagkakasundo, hindi po sila nagpapanalangin sa isa't isa. And through the years, totoo, yung mag-asawa pong itong pinokwento ko ay they face different misunderstandings. With that 50 years span of their marriage, ang dami po nilang pinagdaan ng mga hindi pagkakasunduan. Marami po silang pinagdaan ng mga struggles in life. Whether emotional, physical, or even financial struggles, may pinagdaanan po itong mag-asawang ito. And even their health crisis, may pinagdaanan sila. But every single night ng buhay po nila, this is what they promised and this is what they chose. Okay? They chose to pray, they choose to forgive, and they choose to love again and again. Alright? They weren't perfect. Their marriage weren't perfect. Okay? But they were grounded in love. And that's the message of the Lord that I would like to share ngayong pong umagang ito. Grounded in love, building bonds that last. Grounded in love, building bond that last. Okay? Just like a tree that survives a storm, okay? Because it's rooted deep down the soil, kaya po pag dumaan sila sa bagyo, yung buong kanilang relationship survive po sa araw-araw. Okay? Why? Because love, listen to this carefully, love is not just a feeling. Okay? It is a daily choice. At ano po yung choice na yan? It is a daily choice that holds the family together through patience, through forgiveness, and grace. Alright? So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of 1 Peter. Okay, 1 Peter. 1 Peter chapter 4 verse 8. Sa screen naman po yan. May request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Alright? 1 Peter chapter 4 verse 8. Allow me to read it to you. Okay, dalawa pong passage na babasahin po natin. One in 1 Peter, one in 1 Corinthians. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 8. Allow me to read this to you. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Okay? 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Pwede po ba sabay-sabay natin basahin po ito? Amen? Ito po sinabi mo. Ready? Begin. Love is patient. Love is kind. It does not
bagay po na ito. Ang sabi po dyan, love is patient. Sunod, love is kind. Love does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. At yung pinakamaganda, gusto ko po dito, it always protects. It always trusts. It always hopes. And always perseveres. May the Lord be blessed with the reading of His Word. Sa madali po ang hilingin ng Panginoon, ang gabay niya sa pag-aaral ng salita po niya ngayong magang ito. Panginoon namin dakilang Diyos, marami pong salamat Panginoon, bagaman masama ang panahon, ay kami ay dinako mo sa inyong bahay sambahan Panginoon. Hindi po Panginoon namin inalintana, dakilang Diyos, yung bagyo para kami ay hindi makasamba. Hindi po Panginoon namin inalintana Panginoon yung danger Panginoon ng ulan o baha o hangin Panginoon, sapagkat alam namin you are the God who calms the storm. Kaya mo Panginoon pahupain Panginoon ang bagyong ito. At sa kabila nito Panginoon, marami ba sa amin nag-worry, may pinagdadaanan Panginoon. I pray that you will be the God of peace Panginoon in our heart. At kami Panginoon patuloy magtiwala sa iyo Panginoon. Gabay niyo po kayo Panginoon sa pag-aaral ng salita ngayong umagang ito. Patnubay niyo po Panginoon kami, bigyan ng malinaw Panginoon itong lesson na ito Panginoon, upang patuloy na lumago ang bawat relationship ng bawat isang pamilya na naririto ngayong umagang ito. Again Lord God, we give you praise, we give you glory, and we pray. Amen and amen. Mara na po tayo magsiyo po. Love or grounded in love, building bond that lasts. Okay? Ito po, favorite po natin itong ginagamit na ito. Kapag ka po may tinanong, kunyari may mga pamilya, we invest on so many things in our families. No? Isa sa mga investment siguro sa pamilya po natin, kapag ka po tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ample na money, asa gagawin natin, magbabudget tayo para magbakasyon. Bakit? Kaya ka nagkagumagawa ng bakasyon because ang feeling natin, it would be a bonding moment sa bawat isa. When the family sit down together, wala man po kami pang bakasyon, Pastor, pero we sit down together in a table, okay? Kapag kainan, kumakain kami ng sama-sama, nagkukwentuhan kami, sapagkat ang paniniwala po namin, it is our bonding together. Kung lumalabas tayo, nag-mall tayo, namamasyal yung pamilya, ipinapasyal yung mga anak natin, kasi ang sinasabi natin, it is a bonding together. And when we do that specific bonding moment in our life, it actually instill memories on our brain. Naglalagay po ng memory po sa atin yan. Di ba? Kung tatanungin ko po bawat isa sa inyo, ano po yung magandang pagkakataon na magkakasamang pamilya at magkakasama kayong masaya, nagkukwentuhan kayo. Makakapagbitaw po kayo ng ibang mga moment sa buhay nyo na noong panahon na ito, ipinasyal ako ni nanay, pinasyal kami ni tatay, kahit walang pera, pumunta kami sa ganitong lugar, nagkwentuhan kami, naging masaya kami. Nagkaroon kayo ng bonding moment. And that moment, yung bonding moment na yun, naging memory sa buhay mo niya. It becomes a precious memory that everybody and every member of the family will cherish. Diba? Yan yung mga bagay na tipong pagka nakaupo ka, mangingiti ka, matutuwa ka, dahil alam mo, meron kayong time sa isa't isa. Bonding moment. Pero sa pagkakataon po ito, meron po itinuro ang Panginoon na isang bond, isang tali, okay, na po pwede magpatibay, na po pwede magpatatag ng pamilya or any relationship if ever. Whether yan ay magkaibigan na relasyon, whether yan magkakapatid na relasyon, whether yan ay mag-asawang relasyon, or even family relationship, meron pong bond o meron pong tali na po pwedeng pumulupot sa atin na mahihirapan ng kahit sino man, mahihirapan ng kahit anumang sitwasyon, even ang kaaway, mahihirapang sirain yung bond na iyan dahil matibay na matibay po ito. At yan ay wala pong iba kung hindi po yung salitang love. Kaya po itinuturo po ng Panginoon, kaya po itinuturo po ng banal na kasulatan that our family needs to be grounded in love. Dapat malalim tayo doon sa pag-ibig. At hindi lang basta malalim sa pagkakaunawa. Kasi pag inunawa po natin ang pag-ibig, sasabihin ng iba, parang yung mga panahon namin, okay? Panahon namin uso ang slam book. Diba? Isa sa tanong ng slam book ay, what is love?
Di ba? Iba sa inyo, sino nga nakasagot ng slam book dito? Sabi nung, umamin po kayo, kung naman iwanan niyo ako dito, di ba? Oo. Yung sumagot sa slam book, yung mga common yung mga high school tayo, di ba? Yung mga tipong pagpatapos na yung klase, bibili normal lang bumibili ito, mga kababaihan eh. Bumibili ng slam book, tapos pinapasa-pasa sa mga classmate, pinapasagutan niya. Ayan. Yung mga umabot ng kabataan na ganyan, makikita. Yung iba, sabi ng yung mga Gen X, Gen Z, ano yung slam book? I-google nyo na lang mga anak. Okay, maintindihan nyo. May mga questionnaire doon. Isa sa question doon ay ito, what is love? Diba? If you will be asked what is love, anong sagot nyo? Sabi ng iba, love is blind. Diba? Ang pag-ibig ay bulag. Diba? Ang pag-ibig ay no choice. Okay? Ang pag-ibig daw ay bulag. Love is blind. Some would say, ang love daw ay, love is a many splendor thing. Diba? Basta parang kanta yun ah. Marami po tayo iba't iba na meaning ng love. Pero one of the greatest definition of love that I actually ever heard is the definition of love that was delivered by my beloved pastor, Pastor Gavino. Sabi niya, love or loving is not because of but in spite of. When you love someone, you love him or her not because of who and who she is or who he is, but in spite of who he or she is. Diba? Minamahal mo ang isang tao hindi dahil sa kung sino siya. Minamahal mo ang tao ito kahit na sino pa siya. Napakatindi ng definition ng pag-ibig, no? Hindi mo pipiliin, di ba? Pag nagmahal ka, hindi mo magiging basihan ng pagmamahal, yung itsura. Kasi ang itsura, di ba? Ang kabataan, kahit anong kinis ang balat mo, pag umidad ka, pupulubot at pupulubot din yan eh. Di ba? Yung ganda ng isang tao, pagdating ng panahon, pupulubot at pupulubot din yan eh. Para po mga damit yan. Ang damit, ang ganda pagbago, pero habang tumatagal, lumuluma eh, di ba? But hindi ibig sabihin na lumuluma, napupulubot, nawawala na yung pag-ibig. The more na dapat habang tumatagal yung relationship, the more na dapat tumitibay yung relationship. Remember the story I've shared with you? 50 years na marriage. Sino dito ang hindi magdi-desire ng gano'n? Meron mo ba dito na more than 50 years na kayo married or 50 years na kayo kasal? Meron mo ba? Si Papa, kayo, sila mama at si Papa. Ilan years na po kayo, pa? Hindi alam. Malamang after ito, maghiwalay na sila. Ano ba? Magpi-50 years na. Okay. Magpi-50 years na sila. So it's a great blessing na sa kanilang edad, sila po ay umabot na sa kanilang 50 years ng kanilang anibersaryo. Okay? Katulad po nung kanina, paano tatagal lang ganon? Diba? Paano tatagal ang isang relationship ng more than 50 years kung wala pong isang bond na nagtatali ng kanilang relationship? Diba? Sino po dito meron kayong kaibigan na more than 50 years yun ang kaibigan? Hindi tatagal yung relationship yung magkaibigan kung walang bond na nag-co-connect sa inyo. Hindi ba? At ganun din po yung pinakamahalaga po dito na gusto kong ibahagi sa inyo. For a relationship to last long, okay? Kailangan po to be grounded in love. Hindi lang natin maintindihan ang definisyon ng pag-ibig kung hindi maunawaan at ma-practice natin yung itinuturo ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Again, sabi ko nga po kanina, love is not just a feeling. Hindi po ito yung feeling na pagka naramdaman mo, kinikilig ka. It is not just an ordinary feeling. Love is a daily choice. Araw-araw mong pinipili ito, lalo tigit sa larangan ng pamilya, that would hold your family together, pipiliin mo kung ano yung mga bagay na magpapatibay sa pamilya mo. In a biblical perspective, in a godly perspective, sabihin po natin last week, pinag-usapan godly family, at nakita po natin the charis for a godly family, the grace, the gift of the Lord, the mercy of the Lord, ay binigay, the blessing of the Lord for the family. At makita po natin, what holds our family together is patience, forgiveness, and peace. And the main bottom line of this is the word L-O-V-E, love. Okay? Tatlong bagay lamang po ang gusto ko pong ibahagi dito. At magbibigay po ako ng emphasis dito doon sa dalawang passage sa binuksan po natin. Tatlong bagay. Paano po ba natin lalalim hindi lang sa pagkakaunawa sa pag-ibig?
Ano po ang kailangan ng pamilya para po tumibay ang pamilya po natin? Love that perseveres. Tatlong bagay lang po ito. Una, love that perseveres. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and verse 7? Sa verse 4, ang sinabi, kauna-unahan, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is, ano po? Patient. Yeah. Lakasan po natin. Love is what? Patient. Ang pag-ibig daw po ay nagiging pasensyoso. Love is patient. Di ba? At pagdating po sa verse 7, it always protects, always, ang sabi ito, trust, always hopes, and always perseveres. Kailangan po for a love, a true love that bonds our family together, kailangan daw po ng pag-ibig na nag-i-endure sa kahit anumang problema. True love endures any kind of difficulties. Hindi po chosen difficulties, but any kind of difficulties. True love doesn't give up when disappointment comes. True love doesn't give up when life gets hard. True love never gets true love never quits or never gives up kapag ka po may mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Kapag ka may mga pangailangan, true love never gives up. Kapag ka po may karamdaman, true love never gives up. Kapag ka po may conflict, true love never gives up. Kapag ka po may disappointment, true love never gives up. Bakit po? Marami po mga mananampalataya o marami po relationship ngayon, nasasabi na nito, maraming relationship na nanawa sa isa't isa. Yung lagi mong kasama nananawa ka na, maraming relationship na papagod. Diba? Ang feeling po natin, tayo na lang ang bigay ng bigay, tayo na lang ang gawa ng effort, yung kapartner natin, yung karelasyon natin hindi gumagawa ng effort. Diba? Nananawa ka, napapagod ka, at ang masakit dito, umaabot ka sa punto na maaaring ang karamihan sa atin, nababagot na rin. Diba? Yung parang punting-punting ka na sa buhay mo, punting-punting ka na sa relationship mo, sawang-sawa ka na. But the truth of the matter, tinuturo ng Bible, the love that holds the family together, the bond that holds the family together is for us to understand that we are to be grounded in love. And a husband, and a wife, and a young people who truly love their relationship, who truly love their family, love never gives up. Love endures any kinds of difficulties. Bakit po? Because perseverance or persevering, it mirrors God's love sa buhay po natin. Ano po ba yung God's love sa buhay natin? Lahat naman po tayo sugod dito, mananampalataya. Lahat po tayo may personal relationship sa Panginoon. Amen? Kung wala po kayong personal relationship sa Panginoon, I suggest you need to have one. Mahalaga po yun sa buhay po natin because yung pag-ibig po ng Panginoon is the greatest gift na binigay pa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And that would also bring us to salvation sa buhay po natin. Pero yung perseverance, the character of perseverance or persevering love, it mirrors yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit po? Because the Bible clearly says that God is, ano po? Naku, patay tayo dyan. God is love. Hindi po ba? Panginoon ang pag-ibig. Panginoon po ang may akda ng pag-ibig. Kung may nag-imbento ng pag-ibig na nagpapakilig sa bawat isa sa atin, yan ay wala pong iba kundi ang Panginoon. And if we are persevering in love, it reflects yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Ano po ba ang description ng pag-ibig ng Panginoon sa Bible? When the Bible says God is love, and the Bible describes love as steadfast love, unfailing love, unconditional love. That is the love that God provides. Patunayan po natin yan. Kung wala po ang pag-ibig ng Panginoon, hindi po niya iparadala ang kanyang bugtong na anak sa lupa para i-experience natin ang salvation ng kailangan po natin. Kaya po natin nasasambit, kaya po natin ilathala sa Bible ang John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in His name should not perish but have everlasting life. Kaya po meron ganon, kaya po pinadala yung bugtong na anak because God is love. At kung titinan po natin, steadfast yung pag-ibig ng Panginoon. Pero bago pumunta doon muna sa unfailing love. Diba? Kung steadfast ang pag-ibig ng Panginoon, unfailing ang pag-ibig ng Panginoon, paano ba mapuputunayan yan?
Gusto niyo mapatunayan ang pag-ibig ng Panginoon? Gusto mo ba natin mapatunayan ang unfailing love ng Panginoon? Gusto mo ba natin mapatunayan kung gaano po steadfast ang pag-ibig ng Panginoon? Gusto mo ba natin mapatunayan kung gaano ka-persevering ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Isa lang po ipapayo ko sa inyo. Isang umaga, gumising tayo sabay-sabay, humarap tayo sa salamin, tingnan natin ang sarili natin sa salamin, at tingnan po natin lahat ng mga imperfections natin, whether physical imperfection, o character imperfections, o pananalita po natin imperfections, yung ugali po natin imperfect, yung unfaithfulness natin sa Panginoon, at makikita mong buhay ka, at ikaw ay malakas, at ikaw ay may biyaya ng Panginoon, patunay po yan, unfailing ng pag-ibig ng Panginoon. Bakit po? Marami po sa atin kapag ang anak po natin, ang tigas ng ulo, nauubusan tayo ng pasensya. Hindi ba? Kapag ka po ang asawa ng tigas ng ulo, nananawa ka at napapagod ka na. Pero sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila po ng ating sabihin po natin mga nagagawang pagkakasala, ang pag-ibig ng Panginoon kailanman hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng katapatan ng Panginoon hindi po nagbabago. So many times we've been unfaithful to the Lord, but the Lord remains faithful to each and every one of us. Biyaya po ng Panginoon po yan eh. That is how the persevering love of God, di ba, na ipinapakita. Hindi lang po yun. Ang pinakamaganda, hindi lang po yung pag-ibig ng Panginoon is steadfast. Hindi lang po unfailing yung pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon is unconditional. Ibig sabihin po nito, kahit walang kapalit, ipagkakaloob. Hindi po ba? Ang Panginoon, hindi naman po niya na kailangan ng kapalit eh. Nung ibinigay po niya yung bugtong na anak niya, ang gusto lang ng Panginoon, magkaroon yung mga anak niya, yung mga nilalang po niya ng kaligtasan. That's the main bottom line. Ng John chapter 3 verse 16. Apart from Jesus Christ coming to earth para magbigay ng example on how Christians should live, the way we are to live, ang pag-ibig ng Panginoon gusto po niyang iparanas po sa atin. Steadfast love, unfailing love, unconditional love. That is the great example of love na itinuturo ng Panginoon sa atin. We are to have a persevering love. Isipin niyo po, di ba napakaganda po nun? Na maging tayo ay larawan, maging tayo ay ehemplo, tayo ay maging mirror kung paano umiibig ang Panginoon. The question is, when we deal with our wives or our spouse, kapag ka iniibig natin sila, sinasabi mo lang na mahal mo sila o ipinapakita ng pag-ibig mo sa kanila. Kapag ka may problema, sumusuko ka na, umaayaw ka na, humihindi ka na, nababagot ka na. O ang ginagawa mo, kahit na may imperfection yung asawa mo, kahit may imperfections yung anak mo, kahit may imperfections yung kaibigan mo, o may imperfections yung kapatid mo, iniibig mo pa rin because you know na kapag ka pinakita mo to, this type of love will be the bond that would make your relationship strong. Pero ang gusto ko ituro po ng Panginoon dito, makita po natin na ang tunay na nagmamahal at ang tunay na pagmamahal, bagaman nananawa, bagaman napapagod, bagaman nababagot tayo, kailanman magtsatsaga tayo. Di ba? Magtsatsaga po tayo doon sa bagay o sa tao na minamahal po natin. Bakit po? Kasi po, ikaw minahal ka ng Panginoon eh. With your imperfections, minahal ka ng Panginoon. Kung kayo po mag-asawa po dito, with the imperfections na meron ng asawa mo, you need to understand, create ng Panginoon yung asawa mo para sa iyo. At kung tingin mo imperfect siya, huwag kang mag-alala, imperfect ka din. Gusto mo patunayan? Pagkagising niyo ng umaga, huminga ka, katakip yung bibig mo. Malalaman mo kung gaano ka ka-imperfect. Hindi ba? Lahat tayo, pag umising, lahat tayo bad breath. Di ba? Pero kahit na gano'n, iniibig pa rin natin ang isa't isa. Bakit create ka ng Panginoon para sa isa't isa? This is what the family needs. This is what every family needs right now. Love that perseveres. Yung kapatid mo, naiinis ka, napapagod ka, di ba? Show him or her the love that perseveres. Yung husband mo, ang kulit, di ba? Show him the love that perseveres. Your wife, makulit, show her the love that perseveres. In family, patience is love strength. Yung pagiging pasensyoso, ito yung
pagpapatibay o pagpapatibay sa pamilya po natin. When tempers flare up or mistakes are made, remember, love waits. Love listens. And love lasts. At yung love na yan is love that perseveres. Di ba? Before po tumaas ang kilay po natin, before we react on this point, mahirap po yung pastor. Ang gawin mo ganito. Bago ka magreklamo kung gaano kahirap itong love na to, I'll be telling this to you. Mahirap po talaga ito. Nakakapagod po talaga, nakakasawa, marami itong mababagot po dito. Pero tandaan po natin, hindi man po natin kaya ito, but take a moment na sabihin mo sa Panginoon, Lord, help me. Help me to love like you. Help me to love like you. Ang hirap, Lord. Ang hirap i-mirror yung pagmamahal mo. Di ba? Ang hirap i-mirror yung kahit anong tigas ng ulo, mamahalin mo pa rin. Ang hirap gawin yung tipo kahit naging unfaithful sa iyo, mamahalin mo pa rin. Di ba? Bakit sa Panginoon na tigas ng ulo natin, minahal tayo ng Panginoon eh. Maraming ang pagkakataon, unfaithful tayo sa Panginoon, minahal pa rin tayo ng Panginoon eh. Di ba? Ang tinuturo po dito, Panginoon, may this be the prayer of each and every individual who are here. Lord, help me to love like you. To have a love with a character that perseveres. Okay? Pangalawa po. Second, hindi lang po kailangan po natin love that perseveres. Love that pardons. Love that pardons. Ano mo sabi ko sa first verse na binasa po natin? Pinaka-team verse po natin. 1 Peter chapter 4 verse 8. Pakibalik po natin. 1 Peter 4:8. Above all, okay? Love each other deeply. Sa lahat ng bagay, mahalin po natin ang isa't isa ng malalim. Mag-ibigan tayo sa isa't isa ng malalim. Alam niyo bakit? Because love covers over a multitudes of sins. Hindi ba nakita po ito? Yung totoo sa English language, sobrang redundant po ito. Multitude na, sins pa. Nakita niyo po ba to? Yung multitude, ang ibig sabihin po dyan, marami. Kapag ka ang sin, nilagyan mo sa dulo ng S, ibig sabihin marami. Ibig sabihin kung ang ginamit mo dito ay multitude of sins, talagang laksa-laksa na pagkakasala ito. Bakit po? Wala naman po isang tao dito na nagkasala ng isang beses lang eh. Hindi ba? Wala pong isang tao siguro naririto na nung nagsinungaling kayo isang beses lang. Di ba? Wala pong nagkamali dito na perfecto kayo, di ba? At sasabihin nyo, wala akong pagkakamali. Di ba? Sa mga asawang lalaki na naririto, sino po sa inyo napagalitan kasi yung mga damit nyo, di ba? Paulit-ulit yung sinusuot. Di ba? Yung pantalon nyo, di ba? Pag hinubad mo, hindi mo na kailangan i-hanger. Bakit? Pag hinubad mo, kusa nang tumatayo sa dumi. Tapos, sino po dito na pagsabihan kayo na yung underwear nyo o yung medyas nyo, isushoot nyo lang sa basket, di ba? Hindi nyo pa ma-shoot-shoot. Sino pagalitan ng gano'n? Walang gusto umamin, ha? Kahit mga young people, di ba? Marami pong mga napapagalitan. Bakit po? Marami tayong nagagawang pagkakamali. Wala po kasing perfecto sa mundong ito. Kaya nga po ang tinuturo ng Panginoon, hindi lang love that perseveres eh. Ang tinuturo ng Panginoon, kahit laksa-laksa ang pagkakasala po natin, kahit marami po tayong naging pagkakamali, kailangan po ng bond of love, and we are to be grounded in love, and that love should be love that pardons. Ibig sabihin, matuto po tayong magpatawad. Okay? Bakit? Ano pong sabi ng Ephesians chapter 4 verse 32? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgive you. Matuto po tayong magpatawad. Sa mga nagpaplanong magkasala sa kanilang pamilya, huwag po natin gawing excuse ito para magkasala. Gagawa ka ng pagkakasala kasi sabi mo, sabi ni pastor, sabi ng Bible verse,
ng Ephesians chapter 4, forgive one another. Okay? There's a difference between intentional and unintentional na paggawa ng kasalanan. Though kasalanan pa rin po iyon. Di ba? Pero sinasabi lang po dito, hindi po gawing excuse itong verse na ito para gumawa ng pagkakamali para sumira ng pamilya. Ang sinasabi lang po ng Bible na ito na para tumibay ang pamilya, kung may naging pagkakamali ka man, matuto po ang pamilyang magpatawad sa pagkakamali. Whether ang anak mo nagkamali, napagalitan mo ang anak mo, hindi po pwedeng habang buhay ka ng galit sa anak mo. Hindi porkit ikaw, nagkamali ang asawa mo, habang buhay ka nang magagalit at babaunin yung galit mo sa asawa mo. Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? Keep no records of wrong. Bakit po? Mabilis tayo mag-keep ng record ng mga pagkakamali rather than mag-keep ng mga records ng mga nagawang mabuti. Subukan ko po ngayong oras na ito. Tingnan niyo, kung katabi niyo asawa niyo, tingnan niyo po asawa niyo. Yan. Kung wala po kayong asawa, mag-pray ka lang. Okay? Ngayon, kung may boyfriend ka, isipin mo yung boyfriend mo ngayon. Kung may girlfriend ka, isipin mo yung girlfriend ngayon. In 10 seconds, mag-isip ka ng mga bagay na nagawa na mali nung kapartner mo. Simulan natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sino po dito nakaisip kayo ng 10 na nagawa ng kapartner niyo? Mag-i-honest tayo, please. Wala. Alam ko lang bakit. Mahigit pa po sa 10 ang naisip ko. Isipin mo, within 10 seconds, ang dami mong naisip. Pero bigyan ko po kayo isa pa uli, 10 seconds ulit. Isipin nyo yung mga magandang nagawa ng kapartner nyo. Kasabihin niyo ba, Pastor, huwag na po tayo mabot ng 10 seconds. Kasi 10 seconds na nag-iisip pa rin ako eh. Parang wala. Pero the truth of the matter, mayroong ginawang mabuti sa inyo. Pero hindi mo nakita yung ginawang mabuti niya kasi na-overshadow ng mga records ng mali na nagawa niya. Kaya po pinapaalala po ng Bible keep no records of wrong. For in love, magkaroon ng togetherness, magkaroon ng unity and harmony, magkaroon po tayo ng character na matuto po tayo magpatawad. A grounded family forgives quickly. Diba? Marunong pong magpatawad. Pastor, paano naman po magpapatawad kung hindi humingi ng tawad? There's that principle, di ba? Hihingi ka ng tawad kapag kaya papatawaran mo lang kapag ka humingi ng tawad. Paano kung hindi po humingi ng tawad? Patawarin mo pa rin. Bakit? Una, hindi naman problema mo yun eh. Kung pinatawad mo siya, isipin mo, na-release mo yung problema mo, na-release mo yung bigatin mo, na-release mo yung sama ng loob mo, rather than siya dalalang bit niya pa yun. Hindi mo ba? Love, o sabi, love covers multitudes of sin. Matuto po tayo magpatawad. Love doesn't keep records of wrong, it restores relationships. Kung gusto po natin mga relationship na ma-restore, keep no records of wrong. Forgiveness, tanda po natin ito. Forgiveness is not a weakness. Okay? Forgiveness is not a weakness. It is Christ-likeness. Iba po sa atin, ayaw natin magpatawad kasi papakiwari mo. Pag nagpatawad ako, makikita nila, mahina akong nilalang. No. Kapag ka natuto ka magpatawad o pinapatawad mo, di ba? Sabihin nila, martyr ako. Di ba? Pag sinabi nila, nagpatawad ka, sasabihin mo, wala ka, mahina ka emotionally. No. Ang tunay na marunong magpatawad, lalo tingin sa larangan ng pag-ibig sa pamilya, it is not a weakness. It is Christ-likeness. And we are commanded by the Lord to be imitators of Christ. Di ba? Ano sabi mo kanina? Doon sa love that perseveres, yung love na mini-mirror natin ay yung love ng Panginoon. We mirror the love of God. And one of the characteristic of the love of God that we are to mirror is the love that forgives. Can you imagine this? Look at me closely. I'm almost done sa message na ito. 1 point na lang ako eh. But I would like you to
evaluate ourselves, including I myself. Sino po natin yung mga pagkakamali na nagawa po natin sa Panginoon? Imagine all the sins na ginawa natin sa harapan ng Panginoon. And you would imagine a lot of sin na po pwedeng makita at nagawa natin, po pwedeng hindi napatawarin ng Panginoon. Marami tayong mga ginawang pagkakamali na po pwedeng sabihin ng Panginoon, hindi ka rin niya patawarin dahil sa bigat ng ginawa mo na kasalanan. Pagtalikod sa Kanya, di ba? Pangungutya sa Kanya, pagiging unfaithful sa Kanya. Marami tayong mga ginawa sa Panginoon na hindi mo pwedeng patawarin siguro ng Panginoon sa larangan ng perspektibo ng mga tao. Pero, sa kabila ng mga bagay na ito, ang Panginoon kinuha pa rin, nakuha pa rin ng Panginoon patawarin sa mga pagkakasala natin. And imagine this. Anong mahalaga? Yung relationship o yung pride? Marami pong mga pagkakataon ang nagiging mas mahalaga sa akin yung pride. Yung dignidad mo. Baka sabihin nila, mahinang nila lang ako. Baka sabihin nila, mahinang tao ko. Hindi ako papatawad, magpapakatibay ako. O sige na, tingin ng tao, matibay ka. But the question is, nakikita ba si Kristo sa iyo? Kasi yung totoo, forgiveness is not a weakness, it is Christ-likeness. Pastor, hindi ko alam eh. Kung ano nagawa niyang pagkakamali sa akin, okay lang yun. Kung may nagawa siya, hindi mo alam, okay lang, patawarin mo na rin. Hindi mo naman bigatin yun, bigatin niya yun eh. At kanya-kanyang dalahan tayo ng bigatin sa Panginoon. Ngayon, kung nalaman mo, patawarin mo rin. Take time to forgive. Bakit? Healing starts from forgiveness. Maybe there's someone in your family you need to forgive or ask forgiveness from or for. Hingi mo tawad. Sorry. Di tatali mo pa? Huwag mo tatali. Baka na may kasama pa niya. Baka ikamatay pa niya yan. Ngayon, kung kaya mo yung detalye at kaya naman tanggapin, why not? Diba? But the point of the matter is not how you ask for forgiveness. What matters most is how you would forgive. Marami dito, mga anak, mga young people, may sama kayo ng loob sa mga magulang nyo. At ang gusto pa ninyo, yung mga magulang nyo mag-sorry sa inyo. Kung may nagawa yung mga magulang nyo pagkakamali sa inyo, learn to forgive them. Hindi naman sila perfecto eh. Magulang, ganun din naman po. Kung may nagawa ko pagkakamali, mga anak po ninyo, patawarin din po natin. Bakit? Ang trabaho po natin mga magulang is to train up a child in the way they should go from when they are old, they will not depart from it. Our duty is hard. Gabayan sila, patnubayan sila, turuan sila ng magandang asal, magandang aral para pag lumaki sila, hindi sila mapapahamak. Ngayon, pag may nakita kayong kapalian o flaws ng mga magulang niyo, forgive them. Di ba sarap ng gano'n ng forgiving spirit sa bahay? Maganda yung gano'ng pagkakataon na nagkakapatawaran kayo. Kasi kapag ka natututo kayo magpatawaran, natututo ulit kayo magkaunawaan. Forgiveness is not a weakness. It's Christ-likeness. Healing begins when we choose grace over grudges. Ulitin ko po ha. Healing begins when we choose grace over grudges. Pwede niyo bang buksan ang puso niyo ngayon? Ano laman yan? Sabi ng Bible, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kapag may kausap po kayo, wala pong sinabi yan, kundi puro reklamo, puro grudges ang sinabi niyan. Alam mo, ang laman ng puso niyan, puro grudges. When the Lord will be opening the windows of our heart right now, ano kaya makikita ng Panginoon? Grudges o grace? Kapag kaya ikaw, wife ka, na naririto, pag binuksan ang pintuan ng puso mo, at pinadescribe sa iyo ang asawa mo, anong lalabas dyan? Yung mga sama ng loob mo sa kanya? Yung mga hinain mo sa kanya? Yung mga pasakit na ginawa niya? O yung biyaya ng Panginoon na kaya siyang baguhin at kaya mong patawarin yung asawa mo dahil may biyaya ang Panginoon?
grace over grudges. Alam niyo po kung bakit? A lot of relationships are broken. Hindi po galing yung problema ng pamilya. Kaya po maraming mag-asawa, okay, ang hindi na reconcile kailanman at nawala na ng pagkakataon magkaroon ng reconciliation because of the lack of grace. Magkahiwalay na, nagsisiraan pa, alam niyo kung bakit? Because of grudges. Di ba nakakalungkot po yung gano'n? Yung kapag ka mag-uusap yung magkapatid, wala na silang pinag-usapan kundi grudges na lang. Sama ng loob lang sa isa't isa. Na tipong wala nang nagawa mabuti yung kapatid nila sa isa't isa. Kapag ka nagreklamo yung mga anak, akala mo wala na nagawa yung mga magulang nilang mabuti para sa kanila. Puro grudges ang laman ng puso. Kaya maraming pamilya ang wasak. Because yung laman ng puso is grudges rather than grace. Love that pardons. Matutunan po natin, hindi lang po kailangan ng pamilya o ng relationship at home para tumibay at magkaroon ng everlasting bond. Okay? At magkaroon ng lasting bond yung family or any relationship. Hindi lang love that perseveres. Hindi lang po love that pardons. At panghuli po, love that practices. Ano po ibig sabihin po nito? John chapter 13 verse 34 to 35. This is a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Ulitin ko po A new command I give you. Binigay ko, binitawan po ng Panginoon. Love one another. Hindi po sinabing love him or her. Hindi po sinabing love your friend. Hindi po sinabing love your brother or your sister. Ang sabi po dito, love one another. Because the Bible teaches, di ba, one-sided, doesn't teach one-sided love. The Bible teaches to love one another. Ibig sabihin, kapag ka po one-sided ang pagmamahal, hindi po magkakaroon ng unity and harmony sa relationship. Pero kapag ka po nag-iibigan yung dalawa, magkakaroon po ng unity and harmony and strong relationship in the family. Di ba? Kaya po yung pinagputos ng Panginoon ito, love one another. At ang kagandahan po nito, hindi po Panginoon nag-uutos ng isang bagay na wala kang pattern na susundan. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Panginoon, love one another. Utos ng Panginoon. And this is the pattern. As I have loved you. Kung paano kita may minahal, kung paano ko sa iyo pinaranas yung pagmamahal, kung paano ko sa iyo pinakita yung pagmamahal, siyang pagmamahal din ang ipakita mo doon sa minamahal mo. The pattern of love. So you must love one another. Sumunod po dito, hindi lamang po nag-utos ang Panginoon. Hindi lang po nagbigay ang command ng Panginoon to love one another. Nagbigay ang Panginoon ng example on how to love one another. At ipinakita ng Panginoon the urgency on why we need to love one another. Kaya po sabi nito, you must love one another. The redundancy of the phrase was done on the latter part of this verse. You must love one another. Inulit ng Panginoon, kailangan niyong magmahalan sa isa't isa. Bakit? Kasi naunawaan ng Panginoon from the eternity past down to eternity future na ang nagpapatibay sa bawat isang relationship is for our relationship to be grounded in love. Because that being grounded in love, it is the everlasting bond na po pwedeng magpatibay ng relationship ng bawat isa. Love is not merely spoken, it is shown. Ang pag-ibig, hindi lang basta binibitawan. Ang pag-ibig at ang pagmamahal, hindi lang basta sinasampit. Yan, people na mga nanliligaw. Hindi porkit sinabi mong mahal mo na yon. Ang pinakamaganda sa mga nanliligaw, o kaya ang ginagawa mo, ipinapakita mo yung pag-ibig mo. Ipinapa-experience mo sa Kanya yung outburst ng pagmamahal na nararamdaman mo mula sa Panginoon na ibinibigay mo doon sa mahal mo sa buhay. Yung po sinasabi dito, marami po sa atin, madali sa atin magsabi ng I love you. Maganda po yung I love you. Dalawasin mo na nga po yan eh.
Dalawa pa meron pa nga po yan eh. Bakit? Pwede mong sabihin kahit kanino yan eh. Pwede mong gamitin ng Facebook mo, Messenger mo, pwede mong i-Viber, pwede mong sabihin verbal na mahal mo. Pero kahit sabihin mong mahal mo siya, kahit anong ganda pa nung pagkakabitaw mo na mahal mo siya, kapag hindi mo napapakita, walang kwenta yan. Love is not merely spoken. It is supposed to be shown. Words, listen to this. Words without actions are empty. Ang salita na walang gawa, walang kwenta. Words without actions are empty. Sabi dito, kinumand ng Panginoon to love one another. At sinabi ng Panginoon, as I have loved you, that's the pattern. Paano ba pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya? The love of God, or the love of Jesus Christ, is the love shown by serving. Ang sabi ng Bible, He didn't come to earth to serve, but He didn't come to earth or to the world to be served, but to serve. Sabi ng Bible. Hindi siya pumunta sa lupa para paglingkuran. Pumunta siya sa lupa para siya ay maglingkod. Saan ka nakakita ng ganung kasing pagmamahal? Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, naglalang ng langit at lupa, pumunta sa lupa, hindi para sambahin bilang Diyos, kundi paglingkuran yung mga taong nilalang niya, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, para maitigil sa kanyang dugo, para mahugasan tayo sa ating mga pagkakasala. Because of the great love of God, ayaw po niya tayo mapahamak. Di ba dakila yung pag-ibig po ng Panginoon dito? Jesus loved by serving. Hindi lamang po yun. The love of Jesus Christ was done and was shown by sacrificing. Ang hindi po ng sakripisyo ni Lord. Hindi po siya nagsakripisyo ng oras, ha? Hindi po siya nagsakripisyo ng salapi. Hindi po siya nagsakripisyo ng lakas. Di ba? Ang sinakripisyo ng Panginoon, buhay. Bakit po? Bakit na sinakripisyo yung buhay? Kasi yung buhay natin, mahalaga sa Kanya. At yung buhay natin, mahal ng Panginoon. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon, no? Hindi lang siya nagsilbi. Pinakita pa niya, sinakripisyo. Di ba sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang hirap ibigay yung bugtong na anak mo, kaisa-isang anak mo para tubusin isang tao makasalanan. It is a great sacrifice that was ever recorded in the Bible, in the New Testament. Because of the love of God. At hindi lang po yun. It is showing compassion, pag-ibig, pagmamahal, marugdog na pagmamahal ng Panginoon. At kung ito po ang example ng Panginoon sa atin kung paano umibig, gentlemen who are here, young people who are here, my fellow fathers who are here, my fellow husbands who are here, mothers who are here, and young people who intend to have future relationship sa buhay po nila. Brothers and sisters, magkakapatid, mga siblings na naririto, maunawaan po natin, love is not merely spoken, it is shown. Show it by serving. Show it by sacrificing. Show it not only by sympathizing. Show it by showing compassion. Ang tunay na nagmamahal at ang pinakamagandang pagmamahal ay yung pagmamahal na nararamdaman. Hindi lang binibitawan at sinasambit. Masarap sambitin, masarap pakinggan yung salitang mahal, pero ang pinakamasarap na ma-experience yung pagmamahal. Kapag ka nakita mo, kapag ka ikaw ay pinaglilingkuran ka dahil alam mo, mahal mo, di ba? Pinapakita ang pagmamahal. When you serve your spouse, when you serve your children, whether may kapalit o walang kapalit, di ba? Remember, the love of Jesus Christ is unfailing and unconditional. Kahit walang kapalit, dahil mahal mo, you will serve them. Di ba? Sa mga magulang na narito, kapwa kung magulang na narito, may mga bagay na dinidesign tayo sa buhay natin. May mga bagay na gusto tayo, material na bagay, physical na bagay, o kahit anuman. Ang gagawin natin, inuuna pa natin isipin yung gusto ng asawa natin, inuuna pa natin yung mga anak natin. Bakit? It is sacrificial eh. Isinasakripisyo mo yung sarili mong gusto, yung sarili mong ninanais,
Kasi gusto mo unahin muna yung anak mo, unahin mo yung pamilya mo, kasi alam mo mahalaga sila at mahal mo sila. Show love by sacrificing. Show love not by sympathizing but showing compassion. Bakit? Iba po yung sympathizing eh. Yung sympathizing, naaawa ka lang. Ipinapakita mo yung awa mo. Hindi po yun ang tunay na pagmamahal lang pinapakita ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is not for you to show sympathy but for you to show compassion. Bakit? We are to demonstrate love daily through a kind word, a listening ear, and a helping hand. This would make our home a place where love is seen and not just said. Diba? Ang sarap po ng tahanan ng gano'n, ano? Yung tahanan natin, gustong uwian ng mga miyembro ng pamilya kasi yung pag-ibig sa loob ng tahanan, hindi lang basta sinasabi, kundi nararamdaman. Ang sarap maramdaman ng mga anak na naririto na yung nanay mo at yung tatay mo, mahal ka. Hindi lang sinasabi sa iyo ng mga tatay at mga magulang mo, mahal ka namin, kundi nararamdaman nyo yung pag-ibig ng mga magulang sa inyo. Hindi mo ba't ganun din mga magulang? Hindi ba't masarap din po maramdaman yung pag-ibig ng mga anak natin sa atin? Hindi ba magkakapatid na naririto, imbis na nag-aaway yung magkakapatid, nag-iiringan yung magkakapatid, hindi nagkakasundo yung magkakapatid, maganda yung nagkakaunawaan, nag-iibigan tayo. Demonstrate love daily. Bakit? Love is not just a feeling. Love is a choice. Pinipili mo to love. Pinipili mo na umibig, na pag-persevere sa pag-ibig mo. Na kahit may difficulties, kahit may pagsubok, kahit may struggles, whether financial, emotional, relational, or even health crisis, you have to have a love that perseveres. Kung may nagawang pagkakasala, you need to have a love. We need to have a love in our home that pardons. Yung marunong magpatawad. Hindi lang basta marunong magpatawad, marunong mag-sorry at marunong magpatawad. At panghuli, love that practices. Yung pag-ibig na hindi lang basta binibitawan, kung hindi ipinapakita at pinapractice po natin. Pinagyayaman natin. Let me end with this. A family grounded in love, we need to understand this, may bend in storm, but will never break. A family grounded in love may bend in storm, but will never break. Sakto po, no? May bagyo. Tama? May bagyo ngayon. Sabi nila, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Yung iba ata, sinasalanta na. Dinadaanan o palandfall yung bagyo in a few hours from now. Marami mga puno, magbebend. Pag binayo ng hangin, o pwedeng magbend yung puno. Pero malalaong matibay yung puno kapag ka malalim ugat. Kasi kahit na hinahampas siya ng matinding bagyo ng buhay, matinding bagyo sa pamilya, maaaring mag-bend siya, pero hindi siya mag-break. Wala pong pamilya na hindi tatamaan ng problema, na hindi mayayanig. Wala pong tatamaan ng sakit na hindi masasaktan. Wala pong tatamaan ng pangailangan na hindi mararamdaman yung pangailangan. But that is not the basis of love that bonds us together. Yung basis ng love, kahit na may problema, kahit na mayroong matinding difficulties, kahit mayroong struggle, if our family is grounded in love, rooted deeply in love for the Lord, and for each other, as the Lord commanded us to love one another, as He loved us, we may bend in storm. Tatabingi ka, yayayanig ka, pero hindi ka owawasan. When love perseveres through different trials in life, pardon offenses, and practices grace every day, this is what would happen. It builds bonds that last a lifetime. Itatali yung pag-ibig niyo for a lifetime. So, wala nang mabubuhay lifetime eh. Tama, wala nang mabubuhay lifetime.
but memory will last. Let us remember this as I close. The measure of a godly home is not home that is perfect, because there is no perfect home. Sabi ng Bible, unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. But how deeply it loves, like Christ loved us, is the true measurement of a godly home. Kapag ka po yung pamilya natin marunong umibig, na tayo ay nagpe-persevere, we endure difficulties and trials. Meron po pinapractice na love, na kapag ka nagkamali yung kapartner mo, nagkamali yung anak mo, nagkamali yung magulang mo, natututo kang patawarin at magpatawaran sa isa't isa. At lalo huli, yung love na pinapractice, hindi lang sinasabi, kundi ipinapakita. Love is not about perfection. It is about persistence. It is about pardon. It is about practice. Gusto ko dito, alam niyo, yung word persistence. Ulitin ko ta. Love is not about perfection. Hindi gusto ng Panginoon yung perfect. Alam ng Panginoon, hindi tayo maging perfect eh. Love is not about perfection. It is about persistence, pardon, and practice. Let me close with the word persistence. Balik po tayo, pakibalik po yan sa 1 Corinthians chapter 13. Ito po yung magandang love, yung persistent. Alam niyo bakit? Pakibalik yung verse. I would like to highlight in this verse, yung verse 7. Ang sabi dyan, pakibasa nga ako na malakas. Verse 7, ready, begin. Always protect, always trust, always hope, always persevere. Apart from protection, apart from trust, apart from hope, apart from perseverance, may isang word na sinabi dyan. Alam niyo kung ano? Always. Persistence. Kahit may imperfection, you always protect. Kahit may problema, kahit may pagkakamali, always trust. Kahit mayroong pagdududa, always hope. Kahit may pinagdadaanan, always perseveres. Love that is persistent. Yan po ang kailangan po natin for us to have a family that is bonded. If you want our family to bond and for our family to last a lifetime, yung pag-iibigan, whether hindi man in a lifetime, but in memories, we are to be grounded in love, building bond that lasts. Love that persevere. Love that pardons. At panghuli, love that practices. And love that is persistent. Tumayo po tayo na. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming pong salamat sa araw na binagdalawa po Panginoon sa amin. Pagyamanin niyo po Panginoon itong punla ng pag-ibig na nasa puso po namin. Na maging itong punla na to ay madiligan at lumago Panginoon, mas lumalim pa ang ugat Panginoon, na hindi lang namin maintindihan ang kahulugan ng pag-ibig, kundi ma-practice namin ito. Lord, hindi po namin kaya Panginoon yung love that endures. Hindi po namin kaya yung love that pardons. Hindi po namin kaya yung love that practices without your grace, Lord God. Encourage us, Lord God. Guide us, Panginoon, to practice the principle of love na ito, Panginoon. Because this is your formula, dakilang Diyos, to make a strong relationship specifically in our homes. Lord, we thank you for the abundance of your word, Panginoon, ngayong umaga ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. And amen. Are you blessed?